Hashtag si Leo, ang masipag na kabayo. Sa malawak na parang na tinatawag na luntiang lambak, may isang kabayong nakakapanindig balahibo ang ganda. Ang pangalan niya ay si Leo. Hindi lang siya kilala dahil sa kanyang may kintab at kayumangging balahibo, o sa kanyang malusog na katawan, kundi dahil sa kanyang walang kapagurang kasipagan. Sa bawat pagsikat ng araw, si Leo ang unang gumigising at handang magtrabaho. Si Leo ay pagmamayari ni Mang Kiko, isang matanda at mabait na magsasaka. Sa luntiang lambak, si Mang Kiko at si Leo ay parang magkapatid na hindi mapaghihiwalay. Si Mang Kiko ay hindi mayaman, at ang kanyang buong kabuhayan ay nakasalalay sa kanyang hardin. Dahil dito, ang kasipagan ni Leo ay mahalaga upang makapagtanim at makapag-ani sila ng sapat para sa kanilang pagkain at sa mga paninda sa pamilihang bayan. Simula sa umaga, bago pa man mag-init ang araw, si Leo ay nakakabit na sa araro. Malalim na ukit ang ginagawa niya sa lupang matagal nang natutulog. Gamit ang kanyang lakas at tiyaga, sinisigurado ni Leo na ang bawat butil ng binhi ay makakakuha ng sapat na espasyo at sikat ng araw. Hindi siya tumitigil hanggat hindi natatapos ang buong taniman. Kahit na bumigat ang kanyang hininga at dumaikit ang putik sa kanyang mga paa, tuloy pa rin siya sa pag-araro. Pagkatapos ng pag-araro, si Leo naman ang taga-igib ng tubig. Isang malaking banga ang ikinakabit sa kanyang likod. Naglalakad siya papunta sa ilog na malayo sa kanilang tahanan at hardin. Bawat hakbang ay maingat at determinado. Sa kabila ng pagiging mabigat ng banga, hindi siya nagrereklamo. Alam niyang kailangan ng mga halaman ng tubig upang mabuhay. Sa bawat patak ng pawis na umaagos sa kanyang noo, alam niyang masisigla ang kanyang mga halaman. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa, si Leo ay nakakalat sa bukid na may malaking ngiti sa labi. Isang araw, dumating ang malaking bagyo sa luntiang lambak. Malakas ang hangin at ulan na bumabagsak. Nasira ang bahagi ng hardin ni Mang Kiko at nasira rin ang kanilang bahay. Nalungkot si Mang Kiko sa kanyang nakita. Ngunit sa kabila ng lahat, si Leo ay nanatiling matatag. Sa gitna ng bagyo, si Leo ay tumayo sa harapan ng kanilang bahay, nagbabantay, at naghihintay na tumila ang ulan. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Habang si Mang Kiko ay nagluluksa, si Leo ay nagsimulang kumilos. Nag-araro siya sa nasirang lupa, nag-igib ng tubig, at nagbuhat ng mga kagamitan na gagamitin para sa pag-aayos. Isang araw, 2 araw, at 3 araw na walang tigil sa pagtatrabaho si Leo. Siya ang bumalik sa normal ang buhay sa luntiang lambak. Dahil sa kanyang kasipagan, napansin siya ng iba pang mga magsasaka sa luntiang lambak. Pinuri nila ang kasipagan ni Leo at binansagan siyang, ang bayani ng luntiang lambak. Naging inspirasyon si Leo sa lahat ng mga kabayo, at sa mga taong nasa lugar. Naging simbolo siya ng kasipagan, pagtitiyaga, at katatagan. Sa bawat pagsikat ng araw, nakikita pa rin si Leo na nagtatrabaho, na nagpapatunay na ang pagiging masipag ay tunay na karangalan. Kahit na matanda na si Leo, hindi nagbabago ang kanyang kasipagan. Sa tulong ng kanyang mga anak, ipinasa niya ang kanyang kasipagan at paninindigan sa mga bagong henerasyon ng kabayo sa luntiang lambak. At sa bawat bagong pagsikat ng araw, ang buong luntiang lambak ay nagsasabi na, "Salamat, Leo. Salamat sa iyong kasipagan. Ikaw ang tunay na bayani ng aming tahanan."